Hello guys! Welcome back to my vlog and I'm Za and this is Za Canada channel. So today, may pag-uusapan na naman tayo na isang topic na nagba-viral ngayon na kapag wala ka daw Lululemon na bag ay hindi ka daw Canadian. So yung mga wala palang Lululemon na bag is TNT, tago ng tago. So yan ang pag-uusapan natin ngayon. Panoorin hanggang dulo, wag aalis. So, ayun na nga, may nag-post or may nag-meme dito. So, just so you know, Lululemon, isa yan sa mga Canadian na brand, original na Canadian, na isa sa mga parang luxury bag nila yan dito sa Lululemon. May pagkamahal kasi yung bag dyan. Gusto ko nga bumili ng winter jacket dyan pero ang mahal talaga. So, dun lang muna tayo sa winners. Doon lang tayo bumibili ng mga jacket kasi doon mura. Well, anyway, may nag-post na kapag wala ka daw Lululemon na bag is hindi ka daw Canadian. At nung nakita ko nga yung post na yun, bigla ako nag-check ng cabinet ko. Tinignan ko yung mga bag ko. Pero meron naman ako ng Canadian Superstore, may Walmart naman ako, tapos at may Shoppers Drug Mart na bag. At lahat yon nasa Canada. Considered ba yon? Pwede na ba yon? Pero wait lang. May sumagot na, paano naman ako, wala akong Lululemon na bag, pero may house ako, may bahay ako na fully paid. Antaray, di ba? Lululemon na bag versus sa house fully paid. Well, immigrant reality check dito sa Canada, especially dun sa mga tao na kadarating lang at dun sa mga bansa na wala namang Lululemon. Minsan may mga big deals tayo. May mga big deals na tinatawag na kapag nakabili ka ng Lululemon na bag, big deal yan. Parang isang diploma na yes, meron na rin ako na Lululemon. Ibig sabihin, certified Canadian na ako. Tapos meron din dyan na winter jacket na talagang bonggang-bonggan na up to -40 or snow boots na pangmalakasan. Well, lagay natin sa immigration scenario. Hindi naman magtatanong si immigration officer na where is your Lululemon bag and then denied pag wala kang Lululemon. Di ba? Pero, yung mga bagay na yan is nagiging status symbol natin mga Pilipino. Na kapag may Lululemon bag ka na, ibig sabihin nakakaangat ka na sa iba. Kapag may bahay ka na fully paid, mas nakakaangat ka na sa iba. Pero as far as I know, when it comes to Lulubag culture or Lululemon store dito, as far as I know, free siya. Hindi ko lang alam. Paki-comment nga kung free talaga. When you buy an item that is worth ng isang buwang wifi mo na dyan sa Pilipinas or na isang buong kuryente mo na dyan sa Pilipinas, automatic may kasamang bag or may free bag siya. As long as you buy an overpriced item in Lululemon, hindi naman overpriced. Again, it's always the brand that you pay, right? Sometimes it's not the quality, but the brand or the brand name that they carry. Yun yung minsan na binabayaran mo. Kaya siguro, mahal. And if you pay something na mahal, may bag siyang kasama. Kagaya nga na Lululemon. Again, comment below kung tama yan. Kung halimbawa, pag bumili ka ng isang mahal na item sa Lululemon, may free bag. Let me know. Because, again, I don't have any Lululemon bag or whatsoever. So, back to that Lululemon topic. So, I guess, iba-iba naman yung bagay ng pagpa-flex nating mga Pilipino dito, di ba? So, isa yan sa mga probably bagay na ipine-flex nila. So, for example,
may ano ka, may Starbucks reusable cup ka. Yung iba nagfa-flex na may ganyan, tapos yung iba naman naka-on na yung furnace nila para hindi sila para hindi na sila lamigin sa winter, 'di ba? Iba-iba yung mga type ng pag-flex ng tao. Minsan naman yung iba naka-winter boots na, yung hindi slippery. May winter boots na mamahalin, na Ugg boots, Ugg boots ba yun? Yung UGG. Tapos yung iba nakakapag-ski every winter. Tapos yung iba naman nagfe-flex na, uy, hindi ako nadulas this year. Congrats nyo ko. Tapos yung iba nakakapag-flex ng Canada Goose jacket nila na mamahalin. Tapos yung iba naman nakakabili ng snow tires nang hindi nakasale. So, rich ang peg ni ate. So, kung may Lululemon bag ka, edi congrats. Kung wala rin naman, edi congrats pa rin. Diba? At kung may bahay ka, baka naman, baka naman ma-invite sa housewarming. Yeah. Well, anyway guys, dun sa original post naman, being Canadian doesn't mean that you have bought the Canadian jacket brand, the Canadian bag brand, or may bahay ka na nakatayo sa isang magandang subdivision dito sa Canada or magandang city dito sa Canada. That doesn't mean that you are a real Canadian. Well, being Canadian means mag-sorry kahit kasalanan niya. Marunong kang mag-line up kahit walang pila. Marunong kang mag-excuse me kahit furniture lang yung nadadaanan mo. At syempre, magdala ka lagi ng kindness kahit saan ka man magpunta. Pero kung wala ka lahat ng nasabi kong yan, edi mag-Lululemon ka na lang. Charot. Okay, so that's the end of the vlog. Mabilis lang tong vlog na to. Ano ba sa tingin nyo ang mas importante rito sa ating sa atin? What makes you Canadian? Can you please comment? And again, I'm encouraging everybody to send me a letter. And I'm going to post my email dyan sa baba. Tapos, just send me a letter, anything that I can do to help you. Pag-usapan natin yan dito sa channel na to. And if you like this video, don't forget to subscribe to my channel, join this channel, at laging tatandaan, hindi kailangan maraming pera, basta may peace of mind. Until next time, thank you for watching. Bye-bye.